Binanggit nyo rin po yung tungkol sa confidential funds ng Office of the President. Let's talk about that po para lang klaro din sa mga nakikinig sa atin. Magkano po ulit ang confidential funds ng OP for 2026? So, nasa around 4.5 billion pesos in total ang confidential and intelligence funds ng Office of the President, no? So, halos kalahati yan ng kabuoong pondo for confidential and intelligence funds na 10 billion more or less sa buo, no? Sa kasama na yung confidential funds and intelligence funds ng BND, AFP, ng police and so on and so forth. So 4.5 billion sa presidente lang yan. Unang lumaki ng ganyan yan sa panahon ni Duterte, tas pinagpatuloy sa ilalim ni Marcos Jr. At ang isang importanteng punto na hinighlight natin during the interpellations ay umaabot na sa, halimbawa, Office of the President, umaabot na sa almost 50% ng budget ng Office of the President confidential and intelligence funds, no? Nung tinanong natin, saan nyo ba ginagamit yan? Sinasabi nila mayroong ilang mga opisina at programa sa ilalim ng Office of the President na pinatatakbo gamit lamang ang confidential and intelligence funds, no? So yung mga Coast Watch, anti-crime monitoring ng Office of the President and so on. So, importanteng point na ni-raise natin, hindi naman ever ganun ang naging intensyon ng mga guidelines on use of confidential and intelligence funds na buong mga opisina at programa ay pinatatakbo mo on a cash basis worth billions using confidential and intelligence funds. So, kaya isang na-highlight po natin at napaamin sa kanila na pag confidential funds ang ginagamit, hindi subject to, for example, procurement laws. Ang pagpapatakbo nila ng kanilang ng kanilang opisina. Opo. No? So kaya po talagang mali at prone to abuse ang napakalaking confidential funds at nakita natin sa kaso ng Office of the Vice President na talagang inabuso yung paggamit sa confidential funds. Okay, sige po.